Bawat isa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 3. At Lord willing po ay tatapusin natin ang isang bloke na ating pinag-aaralan, ang verses 1 to 13. At Lord willing din po, next Sunday, ay titignan po natin ang pangalawang bloke, verses 14 hanggang 21. Basahin po natin. Chapter 3 ng Efeso, 1 to 13. Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga, gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga hentil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Verse 7. Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga hindi masukat na mga kayamanan ni Kristo, at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga, na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Verse 10. Upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito po yung ating titignan ngayong umaga. Verse 11. At ito ay ayon sa walang hanggang panukala ng kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kalwalhatian. Tayo po ay manalangin. Inihingi po namin, Panginoon, ang iyong awa. Ang kailangan po namin ay enlightenment mula sa iyong Holy Spirit. Hiwalay po sa kilos ng iyong Holy Spirit, ang ganitong exercise ay walang pakinabang sa amin. Anumang paghahanda ang aming gawin, Panginoon, walang pakinabang maliban ng iyong Holy Spirit ang kumilos sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Ang paglakad namin, Panginoon, sa kabanalan, ang pagiging kamukha namin sa aming Panginoong Yesus
ay nanggagaling sa iyong Holy Spirit. Kaya naman, Panginoon, maging gracious at merciful ka sa amin ngayong umaga. Samahan mo kami. I-enlighten mo ang aming mga kaisipan. Bigyan mo po kami ng mga insights kung paano ito applicable sa iba't ibang sitwasyon na aming kinaroroonan, Panginoon. At sa bandang huli ay mag-glorify ang iyong pangalan. Amen. Sa ating pag-aaral sa verses 1 to 13, inilatag ni Apostol Pablo ang engranding plano ng Diyos sa kanyang iglesia. At ginawa ito ni Apostol Pablo sa konteksto na sinasabi niya sa mga Ephesians ang dalawang regalong biyaya na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ang purpose niya ay upang ilahad sa kanila, i-convey sa kanila ang kanyang role bilang apostol sa mga hentil. Nakita natin una ang mensahe ng mabuting balita na sinasabi ng mabuting balitang ito na sa pamamagitan lamang ng pakikipag-isa kay Jesus na namatay sa krus, Hudyo man ngayon o hentil, ay magiging isa, magiging equal sa loob po ng iglesia ng Panginoon, sa bagong humanity na nilalalang ng Panginoon. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang mensaheng ito ay direct revelation ng Panginoon sa kanya. Hindi ito isang imbento na galing lamang kay Apostol Pablo. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay biyayang kaloob ng Panginoon sa kanya, ang mensahe ng mabuting balita. Pangalawa na nakita po natin, ang pangalawang regalong biyaya ng Panginoon kay Apostol Pablo ay ang ministry ng pagpapahayag ng mabuting balita. Sa kabila ng pagiging hamak, actually, ang sabi nga, mas hamak pa siya sa pinakahamak na mananampalataya, ay tinawag siya ng Panginoon sa ministering ito, na i-preach ang gospel sa buong mundo. Nakita natin nung nakaraang linggo na kung papaano po nakikita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, ay directly connected ito sa kapangyarihan niya na maging tapat, magpatuloy sa ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya na merong saya sa kabila ng maraming paghihirap at pagsubok na kanyang mararanasan. Mahalaga po para sa ating mga mananampalataya na palagi tayong namamangha sa biyaya ng Panginoon sa atin. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, bakit ba tayo pinagkalooban ng saganang biyaya, mga gospel blessings? Tama na makita po natin ang ating pagkamakasalanan, pero wag nating gagawin na mag-dwell tayo ng matagal sa ating mga nakikitang kasalanan sa ating buhay. Dahil pwede rin gamitin ni Satan yan para i-discourage tayo. Kung nakafocus lang tayo sa ating kasalanan, babagsak po tayo, manlulumo tayo, madi-discourage tayo. Kaya merong nakapagsabi na sa isang tingin natin sa ating mga kasalanan, tumingin tayo ng 10 beses sa ating Panginoong Yesus. Sa kabilang banda naman, hindi rin tama na nakatingin lang tayo sa ating Panginoong Yesus at sa mga pagpapalang nakamit niya para sa atin. Dahil magiging self-satisfied tayo.
ang simpleng pagtingin lamang kay Jesus na hindi natin nakikita ang ating pagkamakasalanan, hindi tayo itutulak na maglingkod sacrificially sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo itutulak na magpasalamat at mag-worship sa Panginoon na sa kabila ng pagiging makasalanan natin, bakit tayo pinagkalooban ng saganang biyaya? So merong right balance na nakikita natin at nagsisikap tayo sa ating daily devotion, sa ating daily self-examination at reflection sa Word of God. Nagsisikap tayo na maghanap tayo ng mga kasalanan sa ating mga puso. At sa tulong ng Holy Spirit ay agad-agad tayong itulak at idala sa krus ng ating Panginoong Yesus, kung saan mararanasan natin ang saganang provision, ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. Ngayon natin masisilip na ang ating devotion, nagre-require yan ng hard work. Hindi yan simple na binasa mo, nag-pray ka at ikaw ay tapos na. Hindi po. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, kailangan maunawaan natin gaano man kaikli ang bersikulo o mga bersikulo na ating binabasa. At nagsisikap tayo na makita natin sa ating sarili ang tinutukoy na kasalanan. At ang ganitong proseso po, hindi po madali. Kahit na nakikita mo ang kasalanan sa mga bersikulo na binabasa mo, posibleng hindi po natin nararamdaman o nakikita na tayo nga yung tinutukoy sa ating binabasa. Kaya nga nagre-require, merong struggle. Merong struggle sa prayer na nababasa rin natin ang solusyon, ang gospel, ang saganang provision ng Panginoon sa krus. Pero bakit hindi totoo sa atin? At iyon ang malaking struggle natin na nagre-require ng hard work sa prayer. At sa ating daily devotion, sa tulong ng Holy Spirit, at sa pamamagitan ng hard work, consistency, na araw-araw ginagawa natin ito, araw-araw nakikita natin at nare-remind tayo na tayo ay makasalanan. Pero bakit tayo pinagkalooban ng saganang biyaya ng Panginoon? At araw-araw, nararanasan natin ang kapangyarihan mula sa Panginoon. Sa ating pag-aaral, nakita natin ang progress ng plano ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagbibigay ng direct revelation ng Panginoon kay Apostol Pablo, ito ang gospel, ang hiwaga ni Kristo, at sa pamamagitan din ng pagbibigay ng ministry ng Panginoon kay Apostol Pablo na i-preach ang gospel sa maraming mga tao sa buong mundo, marami po ang naliligtas. At ito ay kilos ng Holy Spirit. Maraming mga individual na makasalanan na nako-convert, tumatalikod sa kanilang kasalanan at nananampalataya kay Jesus. At ang isang resulta nito, makita natin ang progress. Itinatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia, ang bagong humanity. Sa verse 10, na ito po ang ating titignan ngayon, makikita natin na nag-expand muli o nag-progress muli ang plano ng Panginoon. At kasama dito ay ang kaisipan at puso ni Apostol Pablo, na kasama din pala sa plano ng Panginoon na gagamitin niya ang church na kanyang itinatayo upang i-display niya ang kanyang multicolored wisdom. Kanino? Sino ang audience? Ang mga angels na nasa langit. At dahil nakikita ng mga angels ang multicolored wisdom ng Panginoon sa iglesia, sa mga mananampalataya, mas lalong magpupuri ang mga angels sa langit. Masisilip din natin ang progress ng revelation ng Panginoon. Inihayag directly una ang message kay Apostol Pablo
at iba pang mga apostol, at ang mga apostol naman isinulat at ipinahayag ang mabuting balita, kaya naitayo ang iglesia ng Panginoon. At sa pamamagitan ng iglesia ay ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang wisdom sa mga angels. Si John Stott ang nagsabi ng ganito. Masisilip po natin ang circle of divine communication. Magmula sa Diyos na nasa langit, ay nireveal niya ang mensahe ng mabuting balita sa mga apostol. Ang mga apostol, papunta sa mga tao, pinreach ang mabuting balita. At ang iglesia naman, sa pamamagitan ng kanyang pagkasilang at buhay, ay pinipreach ang wisdom ng Panginoon sa mga angels. Nagmula sa langit at babalik sa langit ang message ng mabuting balita. Makikita po natin ngayon kung papaano mag-expand at mag-progress ang plano at revelation ng Panginoon sa kanyang plano, sa kanyang iglesia. At ang ganitong klaseng kaalaman, na merong malalim na kaalaman si Apostol Pablo sa plano ng Panginoon, ito ang nagbibigay ng joy, ng excitement sa kanya, sa ginagawa niyang ministry. Ito ang nagbibigay ng pagkamangha sa ginagawa ng Panginoon. Kung alam natin ang engranding plano, malawak na plano ng Panginoon, alam niyo po ba, ma-appreciate natin yung mga maliliit na ministry na ating ginagawa, na ang ginagawa ko pa lang ito, gaano man kasimple at kaliit, meron itong ambag sa engranding plano ng Panginoon. At ito ay magbibigay ng excitement sa atin, sa ating ginagawang ministry. At ang ganitong kaalaman ang mag-expand sa ating mind, sa ating mga puso. Mag-expand sa ating service sa Panginoon. Okay lang na mag-umpisa tayong, yung alam natin, kaunti lang, yung basic lang, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Okay lang po yun sa mga nag-uumpisa sa pananampalataya. Pero ang ganitong kaalaman, kung hindi po mag-grow, kung hindi mag-expand, magiging bansot po tayo sa ating pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit importante ang church sa isang mananampalataya. Na part ng Great Commission, hindi lamang i-preach ang gospel, i-baptize yung mga nanampalataya, kundi turuan din yung mga nanampalataya sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang isang professing Christian, hindi nga pwedeng i-isolate ang kanyang buhay sa isang lokal na iglesia. Vital ang role ng church sa buhay, pagpapatuloy at growth ng isang mananampalataya. Sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Apostol Pablo, hindi lamang ang pagtatayo ng iglesia ng Panginoon, ang bagong humanity, ang kanyang layunin. Parte ng kanyang ministry, ang preaching ng gospel, ay ipakita ng Panginoon sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng buhay ng mga mananampalataya sa isang iglesia, ang multicolored wisdom ng Panginoon. At ang main audience ay ang mga angels sa langit. Sa verse 10, tignan po natin. Verse 10, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos.
sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan. Primarily, ito po ay tumutukoy sa mga holy angels. Pero sa Efeso chapter 6, verse 12, ang the same expression ay ginamit din patungkol sa mga fallen angels, ang powers ng darkness. Tama po na walang kapasidad ang mga fallen angels na magpuri sa Panginoon, ang mga demonyo. Pero sa pamamagitan ng church, nakikita nila na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa Genesis chapter 3, verse 15, kung saan ang binhi ng babae, ang Panginoong Yesus, ay dudurugin ang ulo ng binhi ng serpent, si Satan. Ang akala ni Satan na nung napatay niya ang ating Panginoong Yesus sa krus, ay nagtagumpay siya, nagapi na niya ang Panginoong Yesus. Hindi niya alam sa wisdom, kaparaanan, karunungan ng Panginoon, ito pala ang gagamitin ng Panginoon para magapi si Satan, ang kamatayan at ang kasalanan. At yun ang wisdom ng Panginoon na ipinakita sa krus ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng weakness, suffering at death ng ating Panginoong Hesus, nagapi niya si Satan. Nagapi niya ang kamatayan. Nagapi niya ang kasalanan. Ito ang pinapatunayan ng iglesia ng Panginoon sa mga fallen angels na kailanman ay hindi mananaig ang kanilang mga estratehiya, ang kanilang wisdom, ang kanilang polisiya sa pagtatayo ng Panginoon Jesus ng kanyang iglesia. So yun ay tumutukoy sa mga fallen angels. Pero primarily, ito ay tumutukoy, ang main audience na sinasabi ni Apostol Pablo ay ang mga holy angels na nasa langit. Malinaw na sinasabi po ng Bible na hindi all-knowing o omniscient ang mga angels. Sa unang Pedro chapter 1, verses 10 to 12, sinasabi na pinananabikan ng mga angels na nasa langit na maunawaan ang revelation ng Panginoon sa Old Testament sa pamamagitan ng mga shadows, promises, at ang katuparan nito ay ang New Testament. Habang ino-observe nilang nangyayari ang mga ginagawa ng Panginoon patungkol sa mabuting balita sa Old Testament at New Testament, nananabik sila. Ang ibig sabihin po, nagle-learn sila. Hindi all-knowing o omniscient ang mga angels. Malalaman din natin sa verse 10 ng ating text na hindi ni-reveal o inihayag ng Panginoon ang kanyang master plan patungkol sa church. Hindi nga ito ni-reveal sa mga angels. Hindi alam ng mga holy angels sa langit na ang katuparan pala ng Israel, ang chosen nation of God sa Old Testament, ay ang church sa New Testament. Hindi po nila alam yon. Hindi rin nila alam na hindi lamang yung mga Hudyo ang ililigtas ng Panginoon, kundi pati ang mga Hentil. At magkakaroon sila ng equal standing sa iglesia ng Panginoon. Ang paraan at intention ng Panginoon para i-inform ang mga angel sa langit patungkol sa kanyang master plan sa church, ito ay sa pamamagitan ng pagkasilang at paglago ng iglesia ng Panginoon. Na habang ino-observe at tinitignan ng mga angel sa langit kung paano naisilang at kung paano nag-grow at nag-grow ang iglesia ng Panginoon, nagkakaroon sila ngayon ng idea sa master plan ng Panginoon. At sila ay sumasamba sa Panginoon sa kanilang nakikita. Na-amaze sila sa kanilang nakikitang kaparaanan
ng Panginoon. Sa pamamagitan ng paglalang ng Diyos sa mundong ito na tinatawag na old creation, ipinakita sa mga tao ng Diyos ang kanyang glory. Sa pamamagitan naman ng creation ng church na tinatawag na new creation, inihahayag ng Panginoon ang kanyang multicolored wisdom sa mga angels. Safe din na sabihin natin na hindi natin nakikita ang mga angels, pero nakikita nila tayo. Pinapanood at pinag-aaralan nila ang church, ang bawat miyembro ng iglesia, kung papaano ginugrow ng Panginoon ang bawat isa, ang gawain ng Panginoon, mga kaparaanan na ginagamit ng Panginoon para ma-achieve niya ang kanyang layunin. Si John Stott muli ang nagsabi, ang kasaysayan daw ng Christian Church, iglesia ng Panginoon, ang nagsisilbing graduate school ng mga holy angels. Dito natin masisilip kung gaano kahalaga ang church sa ating Panginoon, na ito ang ginagamit niya upang i-display niya ang kanyang resurrection power, na ang isang taong patay spiritually ay bigyan ng bagong buhay ng Holy Spirit at maging miyembro, manampalataya sa ating Panginoong Yesus at maging parte ng kanyang iglesia. Dinidisplay din ng Panginoon ang kanyang grace, na binibigyan niya ng bagong buhay, ng eternal life, ang mga taong rebelde na ang deserve nila ay kaparusahan sa impyerno. At ang sinasabi ng ating text ngayon, dinidisplay din ng Panginoon sa pamamagitan ng church, ang kanyang multicolored wisdom para mag-worship ang mga angels na nasa langit. Sa iglesia lang ng Panginoong Yesus, makikita natin ang mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus at nakipag-isa rin sa bawat isang mananampalataya. Merong unity at pag-ibig sa bawat isa. Iba't ibang mga taong niligtas ng Panginoon, na iba-iba ang kanilang katayuan sa buhay, iba-iba ang level ng kanilang pinag-aralan, iba-iba ang personalidad, iba-iba ang kultura, iba-iba ang ating kasarian. Pero bakit merong unity at merong pag-ibig? Hindi po natin makikita ang ganitong klaseng sa anumang organization sa mundong ito. Sa church lamang natin makikita ang ganitong unity at pag-iibigan. Ito po ang kinamamangha ng mga angels. Namamangha ang mga angels sa kaparaanan ng Panginoon kung papaano niya naisilang at ginugrow ang kanyang iglesia. At masisilip po natin ang wisdom na ito sa buhay ni Apostol Pablo. Sa verse 13, basahin po natin. Kaya't hinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Sa ibang translation, ito'y sa kabutihan ninyo. Nag-aalala ang mga Ephesians sa kalagayan ni Apostol Pablo dahil siya ay nakakulong. Ang reason ay pinipreach niya kasi ang gospel. Normal ito sa isang tao na mag-alala. Pero binigyan sila ni Apostol Pablo ng tamang perspective sa kanyang sitwasyon. Siya ay nakakulong dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hentil.
Dahil dito, narinig ng mga Hentil, kasama ang mga Ephesians, ang mabuting balita. At dahil sa tulong ng Holy Spirit, ang mga Ephesians at ibang mga Hentil ay nanampalataya kay Jesus. Nagkaroon sila ng kaligtasan. So ang punto ni Apostol Pablo dito, ang kanyang suffering, paghihirap, na nadala ng kanyang pagsunod sa ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya, ay kinakailangan upang marinig ng mga Hentilang mabuting balita at sila po ay makaranas ng kaligtasan. Pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang relationship ng suffering at glory na palagi natin itong makikita sa New Testament. Hindi niya pinapakita sa atin o sa ating text na ang pagkasunod na mauna muna ang paghihirap, suffering, at pagkatapos ay ang glory. Hindi po ganon ang ibig niyang sabihin sa ating text. Pinapakita niya ang causal relationship na ang cause ng glory ay suffering. Na kung walang suffering, walang glory. Malinaw na pinapakita sa atin ng Panginoon, ni Apostol Pablo, ang raw material na ginagamit ng Panginoon upang ang kanyang church ay mag-grow, upang ang ating ministry at ang ating buhay ay maging pakinabang, maging useful sa ibang mga kapatid sa pananampalataya at sa mga taong nasa labas. Ipinapakita ng Panginoon kung paano mag-expand ang kanyang kingdom. Ito ay sa pamamagitan po ng suffering ng mga mananampalataya. Suffering natin para sa ikabubuti ng iba. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 12, kung meron kayong Bible at mabuksan nyo na mabilis, maganda po. Importanteng mga bersikulo. 2 Corinthians chapter 4, verse 12. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na sa dami ng paghihirap na kanyang nararanasan sa ministry, ang sabi niya, nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ang kamatayan ay gumagawa sa amin. At ito ang ginagamit ng Panginoon para bigyan kayo ng buhay, spiritually. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 10, kaya aking tinitiis, ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga bagay, ang kanyang mga paghihirap, na dulot ng kanyang ministry, dahil sa mga hinirang, sa mga pinili ng Diyos, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Ang sabi niya, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap dahil kailangan ito para yung mga pinili ng Panginoon nung una pa ay maligtas. Marinig nila ang mabuting balita. Sa John chapter 12, verse 24, ang sabi po, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang ating Panginoong Yesus, ang nagsabi, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, hindi magbubunga. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang tinutukoy dito ay ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa cross, na kailangan siyang mamatay sa krus para ang kanyang kamatayan ay magbunga ng kaligtasan sa marami. Ito ang prinsipyo na sinusunod ni Apostol Pablo sa kanyang ministry, na kung gusto niyang maging useful para sa iba, para sa gawain ng Panginoon, kung gusto niya na mag-benefit ang church sa kanyang ministry, kailangan siyang mag-suffer. Kailangan siyang maghirap. At ang ganitong klaseng
pattern sa ministry, ultimately makikita natin sa ating Panginoong Hesus na ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng buhay sa marami. At wala nang ibang pattern na sinet ang ating Panginoong Hesus. Ito lang ang daan na ibinigay ng Panginoon sa atin upang ang ating buhay at ministry ay maging useful para sa iba, mag-contribute sa kingdom building ng Panginoon. Ang raw material na kailangan natin upang mag-grow tayo individually, upang maging useful tayo, upang mag-expand ang kingdom, ang raw material na ito ay ang suffering natin. Sa ganitong paraan ay maging visible ang unity, ang order at pag-ibig sa ating iglesia. Dito natin makikita ang wrong expectations natin pagdating sa pagiging miyembro natin ng ating lokal na iglesia. Marami sa atin ay nag-struggle. Marami sa atin, meron tayong hindi gusto na nangyayari sa ating church o patungkol sa ibang tao sa ating iglesia na ginagawa sa atin. Ang ganitong klaseng problema, nagmumula yan sa pagkakaroon natin ng wrong expectations. Ano ba ang obligasyon ng isang miyembro? Ano ba ang i-expect ko kung ako ay magiging miyembro ng isang lokal na iglesia? At marami sa mga paghihirap natin na nararanasan bilang miyembro, maraming struggles kasi ignorante tayo sa disenyo ng Panginoon at sa layunin ng Panginoon, bakit niya tayo isinama sa kanyang church? Meron tayong maling kaisipan na kapag naging miyembro tayo ng isang lokal na iglesia, magiging masaya at komportable tayo. Ang unang iniisip natin ay kung ano ang para sa atin at kung ano ang makukuha natin. Bago natin isipin ang kapakanan ng iba. Iniisip natin na ang buhay ng isang local church ay automatic na puno ng pag-ibig at puno ng pagkakaisa. Ano ang nagiging resulta? Disappointed tayo sa ating church. At yung iba, posibleng galit. Kasi mali ang pangunawa at expectation natin sa ating lokal na iglesia. Lahat po tayo, gusto natin ang mga mabubuting bagay na dapat sana maranasan at makita natin sa ating lokal na iglesia. Gusto nating magkaroon ng loving community na sa kabila ng maraming kabiguan, kasalanan natin, merong community na tatanggapin at mamahalin pa rin tayo. Alam natin na merong community na nagki-care sa atin. Sa kabila ng marami nating pagkakaiba, bakit merong unity sa iisang layunin? Ito ang gusto nating maranasan at makita sa ating iglesia. Gusto rin nating makita ang pagkapantay-pantay. Merong equality. Sa harapan ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Sa pagtingin natin sa bawat isa, tayo ay pantay-pantay. Ang pagtingin natin hindi nakadepende sa edukasyon ng isang tao o sa kalagayan niya sa kanyang buhay o sa kanyang edad. Ang pagtingin natin sa bawat isa ay nakadepende sa kung paano tayo nakikita ng Panginoon. Ang ganitong klaseng community, magbibigay yan ng comfort at kasiyahan sa atin. Actually, kapag ang Panginoon, kumilos siya sa isang lokal na iglesia, higit pa sa ini-expect natin
ay mararanasan natin, ibibigay ng Panginoon. Pero bago natin makamit ang ganitong klaseng church na gusto natin, kailangan muna nating mag-suffer ang bawat isa sa atin. Para sa pakinabang, glory ng bawat isa. Kung pupunta ka sa isang hospital, makakakita ka ng iba't ibang klase ng sakit. Iba't ibang distortion sa katawan dahil sa karamdaman. Magmula ulo hanggang paa, iba't ibang klase ng sakit makikita mo sa isang hospital. Alam po ba natin, sa church, makikita natin ang iba't ibang itsura ng kasalanan. Distortion na ginawa ng kasalanan sa ating mga buhay. Spiritually, magmula ulo hanggang paa, makikita mo ang iba't ibang distortion. Sa church mo lang makikita ang ganyan. Nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus at naging miyembro ng lokal na iglesia, pumasok po tayo na makasarili. Pumasok tayo na proud tayo, mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Pumasok tayo sa church na hindi tayo marunong umibig. Pumasok tayo sa church na ang ating mind nakaprogram by merit. Ang ibig sabihin, mamahalin ko lang yung taong kayang ibalik sa akin ang pag-ibig. Ang ibig sabihin, kapag mayroong taong nagkasala sa akin, hindi ko siya pwedeng patawarin. Kasi nga, by merit, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawang masama. At kung mayroong naghihirap, bahala siya sa kanyang buhay dahil pinagsikapan ko kung ano man ang meron ako. Kailangan din magsikap ang aking kapatid. Ganito po ang default setting natin nung tayo ay pumasok sa iglesia ng Panginoon. Tama, mayroong power ang bawat mananampalataya na i-manifest ang bagong buhay na meron tayo. Pero alam niyo po ba, hindi automatic. Hindi po automatic. Nagre-require ng suffering, ng death sa ating mga sarili. Kung ganito pala ang default setting natin, nung tayo ay maisama sa lokal na iglesia, imposible ang pag-ibig sa bawat isa. Imposible ang unity. Imposible. Kaya nga, posible lang na maging visible ang love, ang unity sa atin, kung willing nating kalimutan ang ating mga sarili at iuna ang kapakanan ng iba. Ang pagkamatay natin sa ating sarili ay proseso na ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Ngayon natin maunawaan ang mga problema na na-encounter natin sa bawat isa at sa ating iglesia. Na primarily pala ang binabago ng Panginoon ay tayo, bago ang iba. Sa kung paano tayo tumutugon, china-challenge ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Ang kakulangan natin ng pag-ibig, ang kawalan natin ng mercy, ang pagiging proud natin, ang pagiging selfish natin. The moment na meron kang ma-encounter na kapwa mo makasarili, lalabas yung selfishness din sa atin sa kung paano tayo tumutugon. Merong problema kasi meron tayong problema within. China-challenge ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya naman, magkakaroon ng sense yung mga pinagdadaanan ng isang lokal na iglesia. Wala pong perpektong iglesia. Imagination lamang natin yan. Kahit saan pa tayo magpunta,
merong mga problema na mararanasan natin sa isang lokal na iglesia. At kung alam natin na every time na meron tayong makitang problema sa iba, sa kung paano tayo tumutugon, ay meron gustong baguhin pala ang Panginoon sa atin at mag-umpisa tayong mag-strive na hindi yung iba ang binabago natin, kundi tayo ang magbago. Alam niyo po ba, mag-umpisang ang church, ang mga members, makalimutan nila ang kanilang mga sarili. Yung mga members, mag-umpisang iuna muna yung interest ng iba bago ang kanilang interest. Kaya naman magiging visible ngayon ang unity at love. Minomolde tayo ng Panginoon sa wangis ng ating Panginoong Yesus. At kapag ang isang church nagiging banal, nagiging kamukha ng Panginoong Yesus, nagiging visible. Automatic, nagiging visible din yung love at unity. Ang degree ng ating kabanalan bilang isang iglesia, masusukat mo sa degree ng pag-ibig at unity natin bilang isang iglesia ng Panginoon. At ang nakikita natin kay Apostol Pablo, willing siyang makulong, willing siyang mag-suffer para sa growth ng kingdom ng Panginoon, para sa ikaliligtas ng mga Ephesians, ng mga Hentil. Dahil nakita niya ito sa ating Panginoong Yesus, na ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus, hindi lamang ito ang nagdala sa kanya sa glory, kundi ang kamatayan ng Panginoong Yesus, ito rin ang nagbigay sa atin ng buhay. Kamatayan ng Panginoong Yesus ang nagbigay ng life sa atin. At dahil ganito ang naranasan natin tayong mga nanampalataya kay Jesus, kung gusto nating maging useful para sa iba, maging pakinabang ang buhay natin para sa kingdom ng Panginoon, kailangan tayong mamatay sa ating sarili. Kailangan tayong willing na mag-suffer para sa kapwa natin mananampalataya. Inihingi ng Panginoon ang kamatayan sa atin para sa iba, para sa ikalalago ng kanyang church. At ang ganitong klaseng buhay, alam niyo po ba, hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Ang solusyon upang mamatay ang sarili natin ay hindi po yung magsikap tayo na mahalin natin ang ating kapwa. Hindi natin kaya. Magagawa lamang natin ito kapag palagi tayong nakatingin sa ating Panginoong Yesus. Si Sinclair Ferguson ang nagsabi. Ang sabi nga, kung i-observe mo ang Panginoong Yesus sa mga gospel accounts, ang kanyang buhay, palagi siyang interesado sa iba. Palaging ang concern niya yung iba at hindi ang kanyang sarili. Kapag siya ay nagpipreach, meron siyang tinutugunan na pangangailangan ng iba. Kahit ang kanyang rebuke ay rebuke niya para sa ikabubuti ng iba. At nung hugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo, pumasok sila sa isang kwarto, hindi naisip ng mga disipulo na nahugasan ang paa ng bawat isa. Pero ang Panginoong Yesus, naisip niya na kailangan merong maghugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Iyon ang kanyang ginawa. At ang ganitong klaseng malasakit, makita natin sa cross, na hindi niya inisip ang kanyang sarili, ang inisip niya ay ang kapakanan ng iba. Kapag nakikita natin palagi, araw-araw, sa ating daily devotion, isang importanteng reminder, kapag nakikita natin ang Panginoong Yesus sa kanyang ginagawa, tignan natin yung karakter, yung attributes niya, yung kanyang compassion, mercy, grace, love, forgiveness, na makita, kapag araw-araw nakikita natin yan, magiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Na kung inibig ako ng Panginoon sacrificially, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin, ang ibig sabihin,
kaya ko ding ibigin sacrificially ang aking kapwa. Kung natanggap ko ang saganang biyaya ng Panginoon sa kabila ng pagiging rebelde at undeserving ko, hindi ko ba kayang mahalin ang mga kapatid na hindi kaibig-ibig? Kung nakita ng Panginoon ang aking misery, isang makasalanan papunta sa impyerno, pero hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Nakita ng Panginoon ang aking pangangailangan, tumugon siya, ibinigay niya ang kanyang anak. Kaya naman, every time na meron tayong nakikita ang pangangailangan, sa church o sa labas man, mabilis tayong tutugon. Kasi naranasan natin ang mercy ng Panginoon. Kung pinagtiisan ako ng Panginoon sa kabila ng maraming pagkakataon na ako'y nagkakasala, paulit-ulit, tumatalikod ako sa Panginoon, pero pinagtiisan niya ako. Hindi ko ba kayang pagtiisan ang aking kapwa mananampalataya, gaano man katigas ang kanyang ulo, kung kinalimutan ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili, ang kanyang personal na interest, at inuna ang interest nating mga makasalanan. Hindi ko ba kayang iuna ang interest ng Panginoon, ng church, at ng ibang mga kapatid? Ngayon natin maunawaan at ma-appreciate ang point ni Apostol Pablo sa verse 10 ng ating text. Sa pamamagitan ng church, sa kanyang pagkasilang at sa kanyang growth, dinidisplay ng Panginoon ang kanyang multicolored, iba't ibang itsura ng kanyang karunungan, ng wisdom. Kapag sinasabing wisdom, ito ay tumutukoy sa kaparaanan, kung paano ma-achieve ng Panginoon ang kanyang layunin. At una natin nakita ito sa pamamagitan ng weakness at death ng ating Panginoong Yesus sa cross, na nagbigay ng life sa atin. At ang ganitong klaseng pattern, every time na nakikita sa bawat mananampalataya, sa iba't ibang itsura ng ating paglilingkod, nakikita ang the same wisdom. Kaya nga, multicolored, na kapag ang mga mananampalataya ay nag-strive na makalimutan ang ating mga personal na interes, ang ating sarili, at iuna ang interes ng church, ang interes ng bawat isa, interes ng kingdom ng Panginoon, nakikita yung the same wisdom na nakita sa cross. Ang pagkakaiba ngayon, multicolored, nakikita sa iba't ibang kaparaanan na naglilingkod tayo. At ang ganitong klaseng kaparaanan, wisdom ng Panginoon, magbubunga yan ng unity at love sa isang church. At kapag nakikita yan ng mga angels sa langit, imagine, holy angels. Magmula nung nilalang sila ng Panginoon, hanggang ngayon, nakikita nila ang wisdom ng Panginoon, ang mga attributes ng Panginoon. Pero kapag nakikita nila ang church, ang nakikita nila yung multicolored wisdom. Namamangha at nagpupuri ang mga angels. At ang wisdom na ito, ang kaparaanan na ito, suffering para sa glory ng iba, pakinabang ng iba, ito lang ang daan na meron tayong mga mananampalataya. Wala nang iba. Kung iwasan natin ang suffering dahil ayaw nating masaktan o maghirap, mas lalo tayong masasaktan at maghihirap. Bakit? Ang kalaban natin this time, ang Panginoon na. Kung iwasan natin ang suffering, ayaw natin masaktan, magiging useless ang buhay natin. Hindi tayo magiging pakinabang. Kanino man. Useless. Useless. Hanggat hindi tayo mag-suffer at mamatay sa ating sarili, hindi tayo magbubunga. Hindi magiging pakinabang ang ating buhay. O kung ayaw mo talagang mag-suffer, iniiwasan mo ang suffering, ayaw maghirap, baka hindi ka Kristiyano.
Kasi kung hindi ka Kristiyano, talagang hindi mo kaya. Imposible. Imposibleng kalimutan mo ang iyong sarili para sa iba. Imposible. Magagawa lamang ito ng mga taong naranasan nila. At nakita nila ang Panginoong Yesus namatay. At ito ang nagbigay ng buhay sa Kanya. Kaya naman, kung ikaw ay nandito at walang saving relationship kay Jesus, kahit na miyembro ka pa, kahit na nakasulat yung pangalan mo sa listahan ng mga miyembro, kung hindi ka willing na embrace ang suffering para sa glory ng iba, meron kang legitimate reason. I-examine mo ang iyong sarili. Baka hindi ka Kristiyano. Ang kailangan mo ay manampalataya kay Jesus. Bumalik ka muli sa cross. At sa ating mga bisita, bumalik tayo sa cross na sinasabing namatay na ang ating Panginoong Yesus. Nakamit niya ang buhay sa cross na ibinibigay niya ng libre. Tinatawag itong grace dahil ibinibigay ng libre sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang kailangan mong gawin ay talikuran ang iyong pagdidepende sa iyong mabuting gawa upang tanggapin ka ng Panginoon. At magdepende ka lamang sa perpektong buhay ng Panginoong Yesus. Perpektong pagbabayad ng kasalanan sa cross bilang kahalili. Upang kung ikaw ay manampalataya, magdepende kay Jesus para sa iyong kaligtasan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At magsimula mong ipakita sa iyong buhay kung ano yung nakita mo at naranasan mo sa Panginoong Yesus. Ang kamatayan ng Panginoong Yesus ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang ating kamatayan sa ating sarili ngayon ang magbibigay ng buhay, glory, pakinabang sa ating kapwa mananampalataya, sa mga taong inilalapit ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. At doon natin mararanasan ang tunay na joy, comfort, at higit pa sa ating mga inaasahan, ibibigay ng Panginoon. At yan ang titignan natin sa verse 14 na umpisa ng prayer ni Apostol Pablo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalinaw sa aming mga puso't kaisipan. Salamat sa iyong grace, sa iyong mercy, na nakikita mo ang need ng iyong church, ang paghihirap, ang struggles, at tumutugon ka, Panginoon, dahil ikaw ang merciful na Diyos. Sa tulong ng iyong Holy Spirit, Panginoon, convince mo ang bawat isa sa amin na ang daan upang maging useful ang aming buhay sa iyong kingdom at sa mga kapatid sa pananampalataya, ang daan ng suffering. Na habang tinitingnan namin ang krus ng aming Panginoong Yesus, ang kanyang death sa krus para sa aming kaligtasan, ay magkaroon kami ng power, willingness at joy na i-embrace din namin, Panginoon, ang suffering na hinihingi mo sa bawat isa sa amin. I-glorify mo po, Panginoon, ang iyong multicolored wisdom sa iyong lokal na iglesia, upang ang mga angels sa langit ay mag-increase ang kanilang pagpupuri, pag-awit sa iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin para sa luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay tatayo, awitin po natin ang ating closing hymn, Christ is Sufficient.